Una sa ating mga balita, matapos magpatiwakal ang isang opisyal ng Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y korupsyon sa loob ng ahensya, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw na ang lahat ng commissioners ng ERC. Hihilingin din umano niya sa Kongreso na huwag munang ilabas ang pondo ng ERC o di kaya i-abolish ito ng tuluyan. Matatanda ang nakasaad sa suicide letter ni ERC Bidding Chair Francisco Villa Jr. na pinipressure umano siyang aprubahan ang mga questionableng deals ng ERC. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission matapos ang report ng umano'y korupsyon sa naturang ahensya. Kasunod na rin ito ng ulat na pagpapakamatay umano ng Bids and Awards Chair Francisco Villa Jr. dahil sa umano'y panggigipit ng kanyang mga superiors na lumagda sa manumalyang kontrata. Demanding that they all resign. Kasi nabasa ko yung internal pati yung sa intelligence. Talagang binastos nila ang I don't know, just like in the past. Sinabi ko na sa inyo, sa kaliit-liit kong ito, I'm just a small town province boy. Ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Nihiring pa yan ngayon eh. Bigyan ko siya 0. If they want to spare the humiliation of sitting there without their money, they resign, and I will reorganize or rename the silang lahat. They have to resign. Bagamat walang binanggit na pangalan, nais rin ng Pangulo na agad sampahan ng kaso ang mga pinagbibitiw sa pwesto. Hihilingin rin ng Pangulo sa Kongreso na i-disband ang ERC para sa pagpapatupad ng reorganization. Itong lahat ng opisyal, lahat sila, they have to resign. Mamili sila, I will ask Congress, I demand from Congress to disband. Wala nang or file a case simultaneous sa kanila when I get back. I think yung source ko has the document na. So wala nang problem. It's a matter of the lawyers now of government assessing. Na mabutit malaman na nila bago maglanding. Kaya magdasal nila na lang sila na Nagsalita ang Pangulo bago tumulak ng Pilipinas mula sa Lima, Peru para sa APEC Leaders Summit. Kitang Pangulo hindi niya pahihintulutan na anumang uri na anomalya sa kanyang pamunuan. Nakatakdang magkaroon ng programa ang Pangulo sa PTB4 na magsisilbing sumbungan ng bayan. Yeah, I want it. It's already on air. They work, leave the technical guys, ano na ha? Kasi sa ano pa yan eh, ang connectment sa smart. Basta na i-video mo yung complaint, yung mismong, they have to do something about it. I-connect mo doon sa computer na, paglabas sa cellphone mo, maglabas doon sa ano. But ganun ang gusto ko. Di sana meron yan noon, nasumbong na yan lahat. But ako, actually, marami na ang nagsasabi sa akin. Ang iba, puro intriga kasi yan, hindi mo ina-point yan. Hindi ako nakikinig ng ganon. Right at the start, wala akong ginawa. Ayan, may fixed term yan, pero hindi yung tao mo, ganon. Wala akong nasabay, yung may fixed term. Aminado ang Pangulo na marami na siyang natatanggap na sumbong, kabilang na dito umano'y pagkakaroon ng napakaraming consultants. Meron na yung mga questionable na, so if I have the appointments, maraming consultants, sobra-sobra. Mas marami pang consultant kasi presidente. Ako hanggang assistant secretary ka lang. Kung consultant ka, ang boy, walang sweldo yan. Lahat ng consultant nito, 1 peso a year ako. Yan, nababasa ko na. Sabi, dahan-dahan lang. Of course, ang pinakamahirap dyan, Rocky, ang contract. Because you have to, yung sa itong mahirap kasi itong 3019 is it the anti-graft
Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Lima, Peru.